Actually, marami nga nagpapadala sa akin ng messages din po na sinasabi, finally, buti tinututukan na itong mga bilyar. So ito naman, how likely na makakasuhan itong mga bilyar? At ano ba yung tinitingnan yung posible ikaso sa kanila? Napakataas na ano yan. Pero yung conflict of interest lang. Civil forfeiture. Maraming pwedeng gawing bagay dyan. Kasi ano to in the words of the person investigating, na veterano na sa ombudsman's office, kinilabutan daw siya nung nakita niya yung dinaanan niya mga lugar. Bakit daw po? Kasi hindi siya nakahanap ng ganung kamassive na gawain na related to graft and corruption. The most massive that she has ever seen. Yun ang sabi niya sa akin. Can you elaborate on the nature of that? Yung massive corruption na nakita niya? Yung may mga roads kasing ginawa talaga to benefit their properties. May mga river wall na ginawa to benefit their properties. Yung mga roads na ginawa from their one property to the other. Mga mga talagang yung original na paratang pa ni Lito Banayo nila Ping Lacson nung 2010. Yung pa rin. The same. Talaga, napatunayan dito, tuloy-tuloy pala yan, hindi pala tumigil. Okay. Basically, ito po yan, di ba? Ginagamit yung government funds, government budget, government money, resources to build roads. Pati office. Pati office, to benefit their own development, their own projects. Yes. Hindi lang, that's a very simple way to say it. But it's more complicated than that. Kasi pati Bangko Sentral, pinasok nila. Pati yung mga may conflicted na sila, pinasok nila. Kahit na yung di ba? Yung OGCC may investigasyon na rin tungkol sa private water. Yung pinasok din nila. Ang dami nilang pinasok talaga negosyo. Everywhere. And even in Cavite itself, marami talagang baka dito lang kami magkasundo ni Kiko Barsaga kasi alam ko yung private water galit siya. Ito gusto kong tanongin din po kay Ombudsman. Meron ba kayong nararamdaman na, of course, meron kayong sense of urgency, pero describe that sense of urgency kasi meron kayong fixed term. Pero given this political upheaval, kunwari matanggal si Bongbong Marcos, baka kung pumalit yung mga Duterte, baka ipa-impeach kayo. So medyo yung window of opportunity ninyo to push for these cases, hindi ganun kalaki. It's a possibility, sinasabi mo, pero ito yan Kinausap ko yung Korte Suprema, sabi ko, bakit pa pinapapiyansa pa natin yung mga tao na na-convict na? Di ba dapat ikulong na natin lahat yan? Di ba, nakapiyansa pa marami Na-convict na sila, dahil naka-appeal, nakapiyansa. Yun, pinag-iisipan ngayon ng Korte Suprema yan. Kasi nga, grave, mga grave felony yan. Tsaka graft and corruption, estado nakataya dyan. Dapat dyan, walang no holidays, di ba? Dapat dyan, lahat talaga panagutin ka agad. Tsaka talagang ikulong na hanggang ma-acquit. Kung ma-acquit pa ng Korte Suprema. Kasi ginawa ng dahilan yan Parang parang laro na mayayaman yan. Yung mga kayang magpiyansa, piyansa. Ika po, yung window of opportunity, hindi ganun kalawak. Marami talaga makukulong dyan. Kasi nga, lalo na, pag ang Korte Suprema, ay katiga na yung aking pananaw na dapat lahat na makonvict, hayaan na nila makulong, wag na nilang bibigyan ng piyansa. Kasi nga, on appeal, bila piyansa pa, grave felonies yan Yun may kasalanan sa taong bayan yan. Sabay, pakakawalan mo dahil kaya magpiyansa. Mali na yun. Ano po naging tugon ng Korte Suprema? Sila, very interested sila. Hindi pa sila nagsasalita ng patapos. Siyempre, very conservative naman ang Korte Suprema kausapin. Hindi naman sila padalos-dalos. Siguro I'm more impulsive than them in terms of my passion to get things done. Dito sa mga malalaking pangalan na binanggit niyo ng mga na balak niyong kasuhan at saka inimbestigahan sa ngayon, may mga lumapit ba sa inyo? Nagpadala ng feelers? Medyo nagtatanong, baka pwede naman bukod. Very awkward Christian kasi nga, mga kilala ko to Mga kilala ko to nung araw pa. Iba nakasama ko, iba kakampi ko sa politika. Pero pwede ko bang talikuran yung hiningi kong tungkulin sa bayan? Hiningi ko to hiningi ko, nanumpa ako dito sa tungkulin na to Very awkward Christian. Kaya sa akin, just look ahead. Just go right ahead dahil yan ang hinihingi ng ating mga taong bayan na iayos ang ating bansa. And in my own small way as ombudsman, it's actually
a very powerful office. Pero we will do everything that we can within our power to make people accountable. Sigurado yan, Christian.